Yan, welcome na naman po sa isang video ng Bentech. So makikita nyo dito may Universal Ink, no. Ito yung binili ng may-ari ng printer na to, G1010. Kung natatandaan nyo, binlog ko, hindi maganda yung yung head nung black ay putol, no, sa gitna, pag ni-nozzle check mo siya putol. So ang ginawa ko nun para matest ko kung printer head talaga, hiniram ko yung printer head nitong aking Canon G1010. So bumili siya ng bagong printer head. Ayan, ang presyo daw nito ay around 1,800. Pero meron akong nakita sa Shopee na 1,500 599, no, parang 1,600 na. So bumili siya ng ink na ganito, yung black. So sabi ko yung black, wag ilagay kasi pigment ang black ng Canon. Yan, paalala lang sa mga Canon user, pigment black ang ink ng yung black niya ay pigment. So dapat ganito, o kaya yung kahit compatible na Canon pero pigment na pang Canon. Ang code niya ay GI790. Basta dapat pigment yung black niya. So paalala lang sa mga Canon user, no, at yung mga G series, yung G1010, G2010, yan yung kaparehas nito. So ang bala ko, since papalitan ng bagong ink, i-remove ko na lang lahat nung ink ng tong G1010, no. Remove na lang natin lahat. Since konti na rin lang naman yung ink niya. Yan, tsaka dito, no, halos wala na nga eh. I-remove ko, tas aantayin ko na lang yung binili niyang ink na ganito, kasi ito sa akin to, konti na lang yung laman. Then yan, matatry natin kung goods nga itong Universal Ink, no. Wala nang label naman dito kung ano siya, no, kung naka-check siya sa Canon, sa Epson, sa Canon, sa HP o sa Brother. Walang nakalagay. So dati kasi mas ang label ng ink nun, meron expiration din. So ngayon wala na, hindi ko na nakikita yung expiration, wala na, no. Dati may makikita ka diyan. So ayun nga, ilalagay natin tong printer head, tapos i-remove ko muna yung ink, no. Hindi ko muna ilalagay ito. Haantayin ko yung ink. Pero isasalpa ko na, pero hindi ko pa hihigupin, no, kasi wala pang black na ink. So ang meron lang colored. Ayan, sa nagtatanong, 10 ml to, tapos meron naman siyang nabibili sa Shopee o Lazada na merong hose. Pwede mo naman siyang alisin nun, o kaya merong ganito, yung may needle. Yan, naaalis naman yan ito. So alisin lang natin yung dalawang tornilyo niya, yan, tornilyo nito, tapos higupin natin dalawa yung hose niya. Yung sakto, dumating na yung ink, 415. Sabi ko sa ano siya bumili, Office Warehouse. So kasi kung sa Shopee pa, matagal pa, no. Ito naka-box. Yan, so ito kumpleto na. Tanggalin na natin yung ink, no. Andito lang yung mga hose niya, no. Naturo ko na rin naman to, no. Tapos isa na nandito sa loob natin. Ano lang to.
Ito lang yung isang hose. Ayun, ito yung isang hose. Ayan yung isang hose. No. Higop lang. So higupin nyo lang dito para ma-drain yung ink dun sa tank. Yan, pagtsagaan nyo lang i-drain kasi bago na yung ink. Hindi ko rin naman alam kung anong ink yung ginamit dito eh. Para mas malinis, kahit papaano malinis, hindi naman natin talaga matatanggal yung lahat ng residue eh. Medyo maliit lang talaga yung hose ng ng Canon. So guwantes na lang kayo mga ka-printing, no, pag kung ayaw nyo madumihan yung kamay ninyo. Nandito naman sa baba, black ata itong nasa baba eh. Yan, wala nang mahigop, wala nang laman yung tangke. Itong colored, ang dami pa. So yan, after natin mahigop, no, na-drain natin yung ink. So totally hindi nyo naman talaga siya ma-drain, no. Tsaka hindi ko na rin lalagyan ng cleaning solution. Kasi baka iba kasi yung printer head nitong Canon, no. Baka magkaroon pa lalo ng problema. Yan, so hindi muna natin siya ipipix. So ikakabit muna natin yung printer head, mga ka-printing. Ayan. Tanggalin natin to. Tapos ito, tatanggalin din to.
Tapos ito. Yan. So ito yung printer head niya. Ulitin natin. So on natin. Yan, pag na-on na, tanggalin natin yung saksak, no? Yan. Tinanggal ko yung saksak, then lagay ko sa gitna. Pindutin to. Yun. Yun. Pindutin, tapos ito yung block, no? Medyo marumi na rin. Tanggalin natin yung block. Yan, natanggal na, no? Ito yung papalitan. So, ito na yung bago. Pag ano, no? Yan, ganyan lang. Tapos, gaganon nyo lang. Presto. Yan. So, walang ink, oh. Yan. So, lalagyan na natin siya ng ink. Yan. So, lalagyan ko muna yung black. So, siguradong original to kasi sa office warehouse to binili. So, pwede ka rin kayong bumili sa Canon flagship sa Shopee or Lazada. So, pigment to, no? Uli-ulit, paalala uli, mga ano, mga ka-printing natin, yung subscriber natin dyan, yung mga napapadaan dito sa Bentech YouTube channel. So, yung Canon ninyo, pigment ang black nyan. So, wag kayong maglalagay basta-basta ng dye na ink na para sa Epson, no? Tsaka yung may mga universal ink na Canon, dye yung black nya. So, wag nyong ilagay, wag nyong ihalo dito. So, mas maganda kung i-pigment nyo rin to kasi itong pigment ng Canon na black, pag sa ano, document printing, hindi basta-basta yan mag-smudge kahit ano yan, mabasa yan. Kasi pigment na yung black na. So, may nagtatanong kung pwedeng i-pigment lahat to, no? Kasi wala namang ink for Canon na pigment para dito, eh, no? Pwede siguro kayong mag-experiment, kaya lang, syempre, yung printer ninyo, at risk, no? Pwedeng masira. Yan. So, kung gusto nyo subukan, pwede naman, kaya lang, do it at your own risk. Yan. So, ito nga, universal ink, medyo duda pa nga ako, kaya lang, yun yung gusto ng may-ari. So, ayan ang ilalagay natin, universal ink. Pero dito sa ano, sa black, no, ang talagang sinuggest ko sa kanya ay itong anong original ink. So, salinan na natin, no. So, yung ang Canon hindi siya ano, yung hollow, meron siyang mga division. Yan yung siya sa mga ilog gamit yung ano, yung needle na syringe. So, may na-distract siya dito, hindi mabot dito. May mga division sa loob. So, mamaya ilogin natin yan para yung hose ano, palis, naubos na. So, nakapit natin naubos eh. Subukan na dito sa kanin dito ko. So, yun nga yung ito yung monitoring ko, no. Yan, 300 GSM yan, invitation. Diyan ko ginagamit. Kasi yung sa Epson Electric 210 ko, at saka sa iba pang ano. Hindi nakali. Baka hindi lang yung printer. So, maganda yung printer na para sa mga panyo, para sa mga invitation. Hindi mo kailangan i-pigment kung invitation kasi one time use lang yun. So, ito na yung gagamitin natin sa color. Yang pagi na para. Ayun.
Ibalik na natin. Tapos, isaksak na natin uli sa outlet. Sasaksak na ulit. Tapos ito na. Steady yung ilaw. No? Turn off natin. So pwede naman kayong mag ano, no, yung parang yung flashing, kaya lang pag naging flash kayo para malagyan yung hose tsaka yung pinaka head, instead na ganun yung gawin nyo, higop na lang, no, para hindi na rin mahirapan yung Forbes unit. So sa likod lang uli, hindi ko pa na yan. So higop lang uli, no. So higop. Bali kung magtitingnan nyo yung hose, no, pag init nyo, matitingnan na yung ayan pala nyo, no, matitingnan na yung hose na yung black, hindi pa. Magkaiwalay kasi yung waste hose ng black at color. So yung parang nalagay ng gusto ng external waste na to, bubukas mo lang yung cover. So ikot ulit. Ikot ulit. Matapon na yun. Tapos ito namang black. So ito po, higop. Yan. So kung i-check ninyo yung hose ulit, yung hose. Yan, kompleto na. So pwede na nating ibalik sa dati. Kasi ito ilagay na natin uli doon. Yan, lagay na natin uli. So pwede nang ibalik yung cover. Yan. So, i-try na natin yung print out. Kaya yung makas. Then, lagay tayo ng bond paper. Nakaano na, no? Tapos
Dito tayo, no, may copy 1 kasi meron akong isang Canon G1010. Dito tayo sa printing preferences. And maintenance. Check muna natin yung nozzle, no. Print tayo ng nozzle. Parang nagsi-self cleaning, no? So nabawasan, no, nabawasan yung ink kasi umakyat yung ink dun sa hose tsaka dun sa head. Kasi yung pinaka damper niya nandun na rin sa ano, magkasama na yung damper tsaka yung head. And so dapat ganito yung ano, no, sa nozzle check, hindi yung bungi-bungi. Kaya mga printing na maganda yung nozzle, no, kompleto, walang bungi yung black. Yan, bago na yung printer head, no, tapos yung colored. Parang wala naman siyang problema, no, kompleto naman, no, walang guhit. So, ang dami na palang na print nito, no. Total print no, 7,000 na, 800. So, medyo matagal na rin pala tong printer na to, no. 7,806 total print. Dami na pala itong na-print. Yan, so i-try natin mag-photo print, no. RC Satin. Canon G1010. Piliin natin yung borderless A4. Tapos piliin ko ay matte. Yan. Subukan ko na rin i-high. Okay. Tapos naka borderless, no? Borderless nga, kaya lang naka ano ko, scale to fit. Bawas tayo. 40, 25, 30. Yan. Ay! Wala. 30, 20, 28. Yan. Yan. So, walang masyadong color adjustment, no? So, try natin yung print out.
So yung ink natin, universal ink, no? Siguro presyo nito sa Shopee, parang meron 25 yan, 30 pesos. Baka may mas mababa pa. Ayan yung pinakamurang ink eh. Yung ganito. Yan, pwede na pang ano, no, pang estudyante, no, pagka ano, nagpi-print ng mga project. Medyo hindi lang ako satisfy sa kulay. Pero kung pang estudyante siguro pwede na. Sana tumagal, no, tumagal yung printer head ng ano, ng colored.